Ang nakaraan, tatlo sa mga miyembro ng Beggar Sect ang gusto sanang iligtas ng ating bida sa kamay ng hindi kilalang archer. Kaya lang dalawa sa mga ito ang agad na namatay, dahil sa husay umasinta ng kalaban. At binabalakan sana ni Hojong na tapusin o dakpin ang nasabing archer, kaya lang gumamit ito ng mapangwasak na teknik, dahilan para agad na mawala ang ating bida sa kinaroroonan nito, hindi malaman kung matindi ba ang tama o wala. Pagpapatuloy. Ang archer na ito ay agad napatanong sa isip kung sino itong ating bida, napakatalentado at mahusay raw si Hojong? Mukha raw bata ang ating bida, hindi niya naisip na kinailangan pa niyang gamitin ang Dragon's Tooth Cannon. Dito ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano ang susunod niyang gagawin, kung manghahunting pa rin ba daw siya, kasi ang isa sa mga beggar ay nakatakas, lalo pat nakita ng tatlong iyon ang kanyang mukha, dalawa na patay niya at ang isa ay nakapagtago na. Hindi lamang iyon, dahil sa mga sandaling ito, sa ibaba, kahit malayo sa kinaroroonan ng archer, kitang-kita niya ng malinaw ang mga ito, na agad nang kumikilos dahil sa mga naganap sa bundok na ito. Kaya ang isang ito ay napapaisip, bakit raw nagtipon kaagad ang mga martial artist sa lugar na ito, masyado ba siyang gumawa ng eksena sa lugar na ito? Dahil doon, nang maisip niya na wala na siyang magagawa pa para patayin ang huling miyembro ng beggar na nakakita sa kanya, nagdesisyon na lamang ito na umalis at magtago na lamang. Kaya lang habang nagmamadaling tumakas ang archer, hindi niya alam na ang ating bida ay nakabantay sa kanya, pinapanood kung saan ito pupunta at magtatago. Dito ay buong-buo ang ating bida, ni walang gasgas ang kanyang kasuotan, tanda na mabilis itong nakaiwas sa ginawang pag-atake ng kalaban sa kanya, dahil kung tinamaan siya noon, talagang matindi ang tatamuhing pinsala nito. Lumipas ang mga oras, at ang archer ay nagtungo sa lugar na ito, isang kubo sa liblib na lugar ng kagubatang ito, tahimik, payapa, at walang sinuman sa bayan ang nakakaalam ng lugar na ito. Sa loob ay makikita natin na hirap ang isang ito sa kanyang katawan, umubo-ubo ito ng dugo, at kita ang mga ugat na parabang nilason ito, dahilan kung bakit hirap ngayon ang kanyang katawan. Dito ay may matandang lalaki ang lumapit at humawak sa braso ng archer, nagtanong ito kung gaano nakatagal niyang nararanasan ang ganitong klase ng pangyayari, sagot naman ng archer, 3 araw na niya raw pinagdadaanan ito. Agad na nag-alala ang isang ito, sabi niya, ano ba naman iyan, kung madalas mo nang dinaranas ito, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga, napakatigas talaga ng ulo mo, sabi nito, na ang matandang ito pala ay manggagamot ng archer, na ang pangalan ay Gopayong. Matapos noon, may kung anong malakan bilog na gamot itong binigay sa archer, kunin raw niya ito at kainin, na makikita naman natin na talagang malala na ang nangyayari sa katawan ngayon ng archer, dahil hanggang kamay na niya ang mga pagkalat ng kung anong lason sa katawan nito. Matapos makuha ang nasabing gamot, agad niyang kinain ang gamot, nilunok kaagad kahit walang iniinom na tubig. Matapos malunok ang gamot, dahan-dahan nawawala ang pananakit sa katawan nito, at agad na bumubuti ang kanyang pakiramdam, kaya mas nakakahinga na ito ng maluwag ngayon. Sabi ng archer, ibang klase, mabilis talaga ang bisa ng gamot, sabi nito, sabi naman ng matandang lalaki, hindi iyan magandang pangyayari, ipek lang yan sa katawan mo kasi malakas na uri ng gamot iyan, ang katawan mo ay talagang malala na ang tama niyan, paliwanag ng matandang lalaki. Dito ay tiningnan niya ang kanyang kamay, at sinusubukan niyang maglabas ng kanyang enerhiya, ramdam niya na ang kanyang lakas para gamitin ang Dragon Binding Great Bow ay nabawasan na talaga, at ramdam rin niya na ang kanyang internal energy ay unti-unti nang nawawala sa kanyang katawan. Sabi pa ng matandang ito, mahirap na iyan, umabot ka na sa antas na nawawala na ang iyong internal energy? Tulad ng sabi ko sa iyo noong nakaraan, ang Heart-Binding Crimson ay nag-iipon ng lason sa iyong puso, sa oras na ma-infect na iyan ang lason. Pagpapatuloy pa ng matandang manggagamot, ang lason ay nananatili sa iyong puso ng walang katapusan, hanggang sa uubusin nito ang natitira mong buhay, pero dahil sa tibay ng loob mo at internal cultivation ay napakaganda, ang Heart-Binding Crimson ay hindi kaagad nauubos ang buhay mo, kaya ang internal energy ang kinukuha nito sa iyong katawan. Nagpakita pa ng may kalungkutan ang matandang ito habang nagpapaliwanag, sa oras raw na maubos na nito ang internal energy sa katawan ng archer, sisubog raw ang heart meridians nito, dahilan para agarang mamatay ang archer. Dito ay naging malungkot ang archer, at nagtanong kung gaano na lang siya katagal mabubuhay sa mundong ito.
sabi naman itong matandang lalaki, mga 2 linggo na lang raw ang itatagal niya, o mga 5 araw. Dahil doon, mas lalong naging seryoso ang isang ito, at may balak pa sanang sabihin sa matandang lalaki. Kaya dito ay biglang lumabas ang ating bida sa bintana, at nagsabing, "Ayos ang sarap naman pakinggan ang pinag-uusapan ninyo," na agad na ikinagulat ng Archer. Dito ay ngumiti pa ang isang ito, kailan pa ang heart-binding crimson ay naging nakamamatay na sakit. Tanong nito, na parabang sinasabi niya na isang huwad na doktor ang gumagamit sa Archer, o niloloko lang siya nito. Agad na tumayo ang isang ito, kinuha ang kanyang great bow, at naghandang panain ang ating bida, na talagang galit na galit kay Ho-jong. Nang pakawalan ng pana, mabilis itong nailegan ng ating bida, na wala mang lang takot sa makga ni Ho-jong, at dumapwis lang ito sa kanyang buhok. Hindi lamang iyon, dahil niretrat pa niya husto ang ating bida ngayon, kaya lang wala nang tumatama sa mga ito, dahil naiilaga na ito ng ating bida ng napakabilis, at palapit na ngayon sa Archer. Hindi pala ang Archer ang target nito, kundi ang matandang manggagamot kuno, agad niyang sinakaw ito, dahilan para matigilan ng Archer sa ginagawa niya. Dito sabi ng ating bida, "Nagkabatian na tayo kanina, kaya ibaba mo na iyan," babala nito, habang sinasakal niya ng mahigpit ang matandang ito. Dahil doon, nabaliw sa takot ang isang ito, nag-alala para sa buhay ng matanda. Sabi nito, "Huwag, matanda na siya, mahina na rin, kung ang isang tulad mo na malakas ay gawin sa kanya ang bagay na iyan, tiyak na mamamatay na siya." Dahil dito, agad na lumuhad ang Archer, ang makaawa na huwag patayin ang matandang lalaki. Samantalang walang harabos niyang pinagpapatay ang miyembro ng beggar sect na nakakita sa kanya, nagmakaawa ito dahil ang gagamot sa kanyang anak na may 7 block meridians. Nang marinig ito ng ating bida, nagulat ito, "Ano? Ang lala mo naman, parehas mali ang pagkakaintindi mo sa heart-binding crimson at 7 block meridians," paliwanag ng ating bida sa Archer. Matapos noon, ay agad na may diniinan ang ating bida na parte sa katawan ng matandang hawak niya, para patahimikin ito. Nang ginawa iyon ni Ho-jong, agad nagulat ang Archer na ito na may takot sa kanyang mga mata, dahil ang matandang lalaki lang ang makakatulong sa kanyang anak. Sa ginawa ni Ho-jong, agad nang hina ang matandang lalaki, ang kanyang tuhod ay nawala ng lakas, ganun rin ang Archer na parabang nawala na ito ng pag-asa. Agad na inilapag ni Ho-jong ang matandang lalaki, sabi nito, "Nang tirahin ko ang kanyang pressure points, ang pagbalik ng puwersa ay may kalakasan di ba?" Tanong ng ating bida, ang kanyang balat ay medyo laylay na, pero ang kanyang muscle sa katawan ay matikas pa rin, at ang kanyang internal energy ay buong-buo pa. Kung ang tingin mo sa isang ito ay ordinaryong manggagamot lang, tiyak na nabilog ang ulo mo ng matandang ito. Dahil sa mga sinabi ni Ho-jong agad nagulat ang isang ito, hindi siya makapaniwala na nilinlang siya ng matandang lalaki na pinagkakatiwalaan niyang gagamot sa kanya at sa kanyang anak. Agad na tinawag ng Archer ang pangalan ng matandang manggagamot, kaya lang hindi ito mag-alaw at makasagot sa ginawa ng ating bida, talagang isang mapanlamang na matanda ang Mokong na ito. Hawak-hawak ng ating bida sa bandang leeg ang matandang lalaki, sabi pa nito, "Pinaglalako ka lang ng matandang ito." Ganun rin sa sinabi niya patungkol sa heart-binding crimson, sabi ng ating bida. Dagdag pa ni Ho-jong, ang heart-binding crimson ay isang uri ng deposition na lason, sa oras na makapasok ito sa iyong katawan, kakapit ito sa lamang loob, at paihinain ang mga organs mo. Pagpapatuloy pa ng ating bida, na ang heart-binding crimson ay may matinding epekto sa puso ng sinumang tatamaan nito, tulad ng pangalan ng heart-binding crimson, pero ang lason na lumalabas ay dahil sa mineral na poison, pero hindi nito kinukuha ang buhay ng taong nakakapitan nito. Sabi pa ng ating bida, sinumang martial artist na nagsanay sa mataas na pamantayan ng lakas, at pinalakas rin ang kanilang internal energy ay hindi basta-basta tinatamaan ng ganitong uri ng sakit, iyon ay dahil ang kanilang internal energy ay may kakayanang itaboy ang lason bago pa makaapekto sa lamang loob ng tao. Dito ay nagtataka ang ating bida kung bakit nagsinungaling ang matandang lalaki sa Archer, gayong isang mahinang uri lamang ng lason ang nasa Archer, kaya lang malala ang tama ng Archer sa katawan, kaya hindi raw ang heart-binding crimson ang Samiris sa katawan nito, kundi ang gamot na pinapainom ng matandang lalaki, ang siyang kumukuha talaga ng lakas at buhay ng Archer. Dahil doon, ang isang ito ay nanlumo,
lalo pat kalulunok lamang niya ng gamot na bigay ng matandang lalaki sa kanya, at paano na ang kanyang anak na babae. Nang maisip niya ang kanyang anak na babae, agad itong sumigaw, kung ganun, ano naman ang patungkol sa 7-yin block meridians? Iyon lang ang mahalaga sa akin, ang anak ko na mabuhay, kaya lang pinatahimik ito ng ating bida. Manahimik ka, ang ingay mo, sabi ni Ho-jong, na agad namang tumigil ang archer, iyong ay dahil walang ibang makakatulong sa kanya ngayon kundi ang ating bida lamang. Habang hawak-hawak ni Ho-jong ang leeg ng matandang ito, sabi ni Ho-jong, pinatay mo nang walang pakundangan ang miyembro ng beggar sect, at dalawang katotohanan na ang sinabi ko sa iyo ngayon. Pagpapatuloy pa ni Ho-jong, mula ngayon ako naman ang magtatanong, sabay turo nito sa lalaki, at nagsabal, sasabihin ko lamang sa iyo ang patungkol sa 7-yin block meridian pagtapos na ako sa tanong ko sa iyo, sabi nito. Dito ay wala nang nagawa ito, kailangan niyang sumunod kay Ho-jong kung gusto niyang maligtas ang kanyang anak na babae. Agad nang nagsalita ang ating bida, ikaw ba at ang Mokbi ay parehas nagmula sa isang sekta? Tanong nito, dito ay natigilan ang isang ito, naguluhan sa sinasabing Mokbi ng ating bida, sinong Mokbi? Tanong nito, na hindi niya kilala ang tinatanong ni Ho-jong. Ano, hindi mo kilala si Mokbi? Tanong ni Ho-jong, na medyo kumunat ang noo nito sa inis, dahil baka pinaglalako siya nitong archer na kausap niya. Binal ika ni Ho-jong ang laban niya sa archer na kanayang kausap ngayon, sabi nito, pinakawalan mo ang isang malakas na movement art, at ang nakasanayan mong gawin na ibaba ang iyong katawan bago pakawalan ang arrow ay parehas na parehas. Hindi lamang iyon, pinakawalan mo rin ang Dragon's Tooth Cannon, tanong ni Ho-jong, na ang mga teknik na. Iyon ay katulad rin kay Mokbi, kaya imposible na hindi kilala ng kausap niya si Mokbi. Gulat na gulat ang isang ito sa mga sinabi ng ating bida, ano? Alam mo rin ang patungkol sa Dragon's Tooth Cannon, sino ka ba talaga? Takang-taka nito na maraming nalalaman ang ating bida, lalo na sa isang tulad ng archer na ito. Dito ay napapaisip si Ho-jong kung bakit di kilala ng kausap niya si Mokbi, kaya nasabi niya na posibleng ang pangalang Mokbi ay isang palayaw lamang, kaya ilalarawan na lamang niya ito, sabi ng ating bida, ang kilala niyang Mokbi ay maaaring nasa 20 taong galaw na sa panahong ito. Dagdag pa ng ating bida, ang taas niya ay nasa 6 na talampakan, at gumagamit ng hornbow, na ang Mokbi pala na ito ay isang babae. Dahil sa paglalarawan ng ating bida, nagka-idea ang isang ito, na maaaring ang Mokbi na hinahanap ni Ho-jong ay si Hyung-ai, ang iilan raw sa mga ghost archer na competition ay si Hyung-ai, kaya palagay niya si Hyung-ai ang tinutukoy ng ating bida. Nang marinig ang patungkol sa ghost archer, agad nagtanong ang ating bida kung anong meron sa ghost archer. Dito ay hindi kagad sumagot ang lalaking kausap ni Ho-jong, napatingin lang ito sa ibaba na nag-aalinlangan, ayaw mo sumagot. Mag-isip ka ng maigi, pag naglaban tayo uli rito, wala kang makukuha na kahit anong impormasyon sa akin patungkol sa karamdaman ng anak mong babae. Dahil doon, wala na talagang magagawa ang isang ito kundi ang isiwalat ang mga patungkol sa kanilang angkan. Nagsimula uli itong magsalita, ang Ghost Archer ay isang kandidato na magiging susunod na archery god ng Sun Kerseng Valley, paliwanag nito, sabi namang ng ating bida, wala pa akong naririnig na ganyang sekta, nasabi naman ng kausap nito na ang Sun Kerseng sect ay hindi normal na sekta. Ito ang Sun Kerseng sect, isa raw itong kulto, na sumasamba sa Diyos ng araw, pero nananatili sila para patayin ang Diyos na sinasamba nila. Dagdag pa ng archer na kausap nito, tulad raw ng makasaysayan na alamat na pinakamalakas na archer na si Hui ng Honor of Kings, na pinabagsak ang 9 na araw sa pamamagitan lamang ng pana nito. Kaya ang Sun Kerseng sect raw ay isang grupo na nagnanais na maabot ang kalangitan tulad ng ginawa ni Hui. Ang Ghost Archer, o mga kalahok sa competition na ito ay magpapatayan, at ang mag-isang matitirang buhay ay ang siyang tatanghalin na archery god. Dito ay tahimik na nakikinig ng malinaw at maingat ang ating bida, sa isip niya, hindi sekta ang kinabibilangan ng kausap niya ngayon at ni Mokbi, kundi isang samahan ng mga kulto, na paglalabanan ang bawat isa, tulad raw ng Gu Poison, napapaisip naman si Ho-jong kung bakit si Mokbi ay hindi bumalik ng Sun Kerseng Valley para maging isang archery god sa kanyang nakaraang buhay. Kung tapos ka na sa mga tanong mo, ako naman, pakiusap nito, na agad namang pinigilan ito ng ating bida,
na nagsabi na tapos na nga siya, napatanong lang raw siya sa mga bagay na iyon na hindi naman talaga niya kailangan pa. Dito ay agad nang pinaliwanag ng ating bida ang patungkol sa karamdaman ng anak na babae ng Archer na kausap niya. Sabi niya, ang sabi mo ba ang sakit niya ay 7 block meridians? Hindi ba 9 block meridians? Tanong ng ating bida na may pagtata. Agad namang nagulat at nagtaka rin ang isang ito sa tanong ng ating bida, dahil wala rin siyang kaalam-alam sa mga ganong uri ng sakit. Dito ay nagsimulang magpaliwanag si Hojong, ang sobrang yin energy sa katawan ng isang tao na naiipon, ay pinatitigas o ginagawa nitong yelo ang lahat ng 8 extraordinary meridians, na sa kalaunan ay mamamatay ang sinumang mayroon nito. Pinaliwanag pa ng ating bida na kaya ito tinawag na 9 yin block meridians, pero kung 7 lang raw ang ginawang yelo kaysa 8 sa mga extraordinary meridians, medyo nakakapagtaka raw dahil hindi alam ni Hojong na may ganong klaseng sakit. Dahil doon ang isang ito ay nagalit ng husto, na masamang-masama ang tingin sa matandang lalaki, na maaaring ang matandang lalaki rin ang may kagagawan kung bakit ang kanyang anak ay nahirapan, at nagsinungaling ito sa kanya ng maraming beses. Kaya ang isang ito ay takot na takot ngayon, dahil anumang oras ay maaari siyang tapusin ng Archer, lalo pat nalaman nito na nagsinungaling siya. Lumipat ang eksena ngayon sa lugar kung saan naruroon ang anak ng Archer na kausap ng ating bida, ang lugar na kanilang tinitirhan talaga. Dito makikita ang babaeng ito, namumula ang noo, pawisan, pero ang kanyang hininga at singaw ng katawan ay naglalabas ng usok, mula sa lamig, tulad ng paglalarawan na sinasabi ng ating bida sa nangyayari sa katawan ng Yin Block Meridians. Dito ay tinawag niya ang pangalan ng kanyang ama. May kakayanan kayang gamutin ng ating bida ang anak ng Archer, kung magawa kaya niya iyon, magiging kasamahan kaya niya ang lalaking Archer. Kung magkataon na ganun ang mangyari, mukhang lalakas ang puwersa ng ating bida, abangan.